Kabanata 1211. Lumuhod. Malamig na sumigaw si Ben Yates habang naglalakad papunta sa kay Harvey York. Malapit na niyang idiin si Harvey sa balikat upang pilitin siyang lumuhod. Ngunit paano niya maaaring idiin siya? Lumuhod ka ngayon. Naramdaman ni Ben na nakakahiya siya sa harap ng ikatlong Master Yates. Kaya patuloy niyang sinusubukan na itulak siya ngayon. Sampal. Biglang nagbigay ng sampal si Harvey sa mukha ni Ben. Si Ben ay pinadala na lumipad. Ang kanyang katawan ay kumibot kung kailan sa wakas ay nakarating siya sa lupa. Tumahimik ito, sa puntong maaari mong marinig ang isang pagbagsak ng patak ng tubig. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, lalo na natulala ang pamilyang Yates. Anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon sila sa sandaling ito? Anong uri ng katayuan ang mayroon sila? Gaano katindi ang marumi na ito, si Harvey, na tumama sa kanya ng ganito? Habang nagpupumiglas si Ben na makabalik, si Harvey ay lumakad pahakbang sa kanyang leeg. Lahat ay napasinghap nang makita nila kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, lahat din sila ay nagpakita ng hindi makapaniwalang pagtingin sa kanilang mga mukha. Si Ben Yates ay namatay. Ang ikatlong Master Yates ay napasinghap matapos makita kung ano ang ginawa ni Harvey. Hindi niya maiwasang umatras at kumuha ng ilang mga hakbang pabalik. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang katinuan, ang kanyang ekspresyon mula sa kahihiyan sa galit ay halos agad. Siya ang ikatlong Master Yates ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Paano siya maaaring matakot sa isang live-in son-in-law? Hindi pinangalagaan ni Harvey ang kilos ng ikatlong Master Yates. Sa halip, lumakad siya at tumingin sa paligid ng bahay. Lahat ay nakatingin sa kay Harvey, iniisip kung ano ang susunod na gagawin niya. Dahil sa paggalang sa aking asawa at hipag, pinibigyan ko ang pamilyang Yates mula sa Amerika at Buckwood ng isang huling pagkakataon. Pagkaraan ng 7 araw, nais kong lumuhod ang lahat at humingi ng tawad sa harap ng aking bahay. Tandaan, lahat, kabilang ang mga tao mula sa Amerika. Kung hindi niyo magagawa iyon pagkatapos ng 7 araw, ito ay magiging simpleng conclusion. Masisiguro ko sa inyo na may isang dulo lamang para sa mga traidor na katulad nyo. Ito ay ang kamatayan, malamig na sinabi ni Harvey. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa kay Harvey na hindi makapaniwala. Pinyantaan niya ang pamilyang Yates mula sa Amerika. At nais niya silang lahat na lumuhod at humingi ng tawad. Pagkatapos ay tinawag ang mga ito bilang mga traidor. Ito ay masyadong nakakagulat. Maaaring ito ang pamilyang Yates mula sa una sa Amerika sa oras ng pagpupulong sa isang sitwasyon tulad nito na namamahala sa Texas sa lahat ng mga taon. Patayin ang batang ito. Tumakbo si Butler Yates kasama ang security at mga gwardya mula sa pamilyang Yates. Lahat sila ay nagpapakita ng nakamamatay na hangarin, tila handa nang tapusin ang buhay ni Harvey doon pagkatapos. Ang lahat ng mga mata ng mga tao ay kumibot sa sandaling ito. Ang mga taong nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan ni Harvey ay bahagyang nanginginig. Ang mga tao na hindi pa rin nanginginig habang sila ay tumingin sa kay Harvey. Hindi mahalaga kung paano ito nakita ng lahat. Maaaring ang gabing ito ay magtatapos lang sa pagdanak ng dugo sa Buckwood. Ang ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay malungkot, ngunit siya ay itinaas ang kanyang kanang kamay upang ihinto ang mga aksyon ni Butler Yates kasama ang iba. Ang ikatlong Master Yates ay hindi isang walang muwang na duwag sa pamamahala sa Texas sa loob ng maraming taon. Taliwas doon, siya ay isang matalino at tuso na tao. Sa kanyang mga mata, isang buhay na lalaki lamang na manugang na lalaki ang mapagmataas na ito dahil sa suporta sa likod ng mga eksena. Kahit na ang pamilya Yates mula sa Amerika ay handa para dito, ngunit kailangan pa nilang mag-ingat sa loob lamang ng ganitong kaso. Hindi gaanong nagmamalasakit si Harvey para sa ikatlong Master Yates na pag-aalangan at sinabi ng malamig. Tandaan, ako ay napaka mapagbigay sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng isang buong linggo. Siyempre, hindi ko iniisip kung gusto niyo ang mga tagalabas na aso upang makabuo ng isang alyansa upang ibagsak ako. Linisin ko lang kayong lahat ng sabay-sabay upang makatipid ako ng oras.
Tumalikod na si Harvey at umalis pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap na walang pakialam sa tingin ng lahat sa kanya. "Bastard, manatili ka dito. Pinigyan ba kita ng pahintulot na umalis?" Si Lola Yates ay kumukulo sa galit sa sandaling ito habang tinusok ang kanyang baston sa lupa. Sobrang mapagmalabi si Harvey. Umakbang pa siya sa miyembro ng pamilyang Yates hanggang sa kamatayan at nagbubuga ng walang kaparirikan sa proseso. Naisip ba niya na siya ay maaaring maglakad mula doon na hindi nasaktan? Ang ikatlong Master Yates ay kumaway sa kanyang kamay sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumulalas ng malamig, hayaan mo na lang siyang umalis ngayon. Ngayon ay isang malaking araw para sa pamilyang Yates. Walang pagmamadali. Kapag ang kasal kasama ang chief instructor ay maayos, madali itong durugan ang bog na ito mamaya. Si Lola Yates ay nagyelo, pagkatapos ay mahiyain na sumagot, "Pangatlong guro, naisip mo ang lahat. Ito ay hindi pa natin kailangan na harapin ang isang live-in son-in-law. Ang pagbisita ng chief instructor ay ang pangunahing kaganapan ngayong gabi. Kung maaari nating makuha ang punong tagapagturo na magpakasal sa ating pamilya, ang pamilyang Yates ay tiyak na magiging pinakadakilang pamilya sa buong Southside." Katulad nito, naiwan si Harvey sa ilalim ng tingin ng lahat. Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay muling nabawi ang kanyang walang humpay na ekspresyon sa sandaling ito, pagkatapos ay mahinahon na nagtanong. "Hindi mo ba sinabi na ang punong tagapagturo ay darating? Kailan siya pupunta rito?" Yumuko si Lola Yates at sumagot, "Hindi niya ginawang tukuyin ang oras, ngunit ipinapalagay ko na halos narito na siya. Hihilingin ko sa isang tao na tawagan siya." Maya-maya, agad na sumugod si Leighton Love pasulong na may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. "Pangatlong Master, Lola, nakipag-ugnay ako sa militar ngayon lang. Sinabi nila na dumating na ngayon ang punong tagapagturo." "Ano?" Lumapit siya. "Kailan?" Ang ikatlong Master Yates at si Lola Yates ay lubos na nagulat. Sinabi ng chief instructor na ibinigay na niya sa Yates family ang isang pagkakataon at sinabi sa atin na good luck. Ang mga salita ay nagdala ng kaunting kahulugan. Ang pangatlong guro Yates at si Lola Yates ay nakatingin sa bawat isa at sa iba pang habang pinag-iisipan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Maya-maya, nanginginig si Lola Yates nang siya ay isinawsaw ang kanyang baston sa lupa. "Naiintindihan ko na ngayon. Dapat ay dumaan siya nung ang bastard na si Harvey ay nagbubuga ng walang kaparirikan. Maaaring isipin ng punong tagapagturo na hindi natin siya nirerespeto. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay umalis." Ang ikatlong Master Yates ay nagyelo at galit na bumulalas makalipas ang ilang sandali. "Mapanghamak ka, Harvey. Ikaw ay sinira ang aming pagkakataon." Lahat ng pamilya Yates ay bumalik sa kanilang katinoan pagkatapos sa pakikinig sa mga salitang iyon. Lahat ng ito ay dahil sa kay Harvey York. Kailangan niyang magbuga ng walang kaparirikan ng tama at ang chief instructor ay dumating at magbigay ng mga tagubilin. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay ginawa na ang punong tagapagturo ay labis na nagalit at umalis, sinira ang bawat solong plano na ginawa ng pamilyang Yates. Ang marumi na ito, si Harvey, ang pinakamalaking may kasalanan dito sa pamilya. Hindi lamang ang pamilyang Yates mula sa Buckwood, kundi kahit ng pamilya mula sa Amerika ay nanginginig din sa galit. Lahat sila ay nais na balatan si Harvey ng buhay na napakasama sa sandaling ito. Lalo na si Phoebe Yates, na handa na magpakasal sa punong tagapagturo at maging isa sa pinakamaimpluwensyang kababaihan sa buong bansa. Ngunit sinira ni Harvey ang lahat sa sandaling ito. "Maghintay ka lang, Harvey York. Hindi pa kami tapos sa iyo." Ang ikatlong Master Yates ay kumukulo na may galit. Pinalakas niya ang kanyang espiritu sa kung fu, at bahagya siyang dumating pabalik sa kanyang katinoan at kumalma. Pinahid niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagtanong ng dahan-dahan. Mapangahas si Harvey na lumayo sa batas katulad nito. Ito ay dahil sinusuportahan siya ni Prince York sa likod ng mga eksena. Ang titig ng ikatlong Master Yates ay lumipat patungo sa karamihan, pagkatapos ay dahan daw ang nagtanong muli. "Lahat, hayaan niyo akong tanungin ito. Gaano karami ang alam niyo tungkol sa kay Prinsipe York?" Medyo misteryoso siya.
Kahit na bumaba siya sa pamilyang York, hindi rin niya ipinakita ang kanyang mukha ng madalas. Si Yvonne Xavier ang siyang nagpakita ng kanyang sarili ng higit pa sa lahat sa Sky Corporation, at pagkatapos ay si Ray Hart. Walang nakakaalam kung ano talaga ang mukha ni Prince York. Ngunit isinama na ng Sky Corporation ang pag-aari ng pamilyang York, ang pamilyang Silva, ang pamilyang Surrey, ang pamilyang Robbins, ang Clouds at kasama ang iba pang malalaking pamilya. Ang korporasyon ay walang kap-aras ng anumang iba pa, ang rurok ng lahat sa Buckwood. Lahat ay nag-iisa. Ang ikatlong Master Yates ay naduling ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin sa kay Yoel. Yoel, paano mo nakikita ang sitwasyong ito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Yoel Graham ay tumingin ng malalim sa mga mata ng pangatlo Master Yates. Pagkatapos ay dahan-dahang sumagot. Pangatlong Master, ako ay alam na narito ka na kumakatawan sa Yates family mula sa Amerika, Texas. Naturally, ang Texas ng Amerika ay mayroon ding kabutihang relasyon sa Buckwood. Dahil doon, binibigyan kita ng mungkahi sa labas ng kabaitan. Lumuhad at humingi ng tawad, pagkatapos ay mag-empake ng iyong mga bag at umalis sa bansa. Huwag na bumalik sa bansa kailanman muli. Hindi ka maaaring sumalungat sa lalaking iyon. Nabigla ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni Yoel. Lumuhad at humingi ng tawad. Pagkatapos ay umalis sa bansa. Tama iyan. Pangalawa ko ang opinyon na ito. Ang Buckwood ay hindi kasing simple ng pamilya Yates mula sa Amerika na iniisip. Iminumungkahi ko na ito ay ang pinakamahusay para humingi ka ng kapatawaran at umalis. Pangatlong guro. Mahirap para sa amin na magbigay ng isang pahayag sa Amerika kung may mangyayari sa iyo dito. Lahat ng iba pang mga mas mataas na ops mula sa gobyerno ng Buckwood ay nagsalita ng hiwalay. Pagkatapos ay sinabi ni Shane na Iswell na may hindi mababawas na ekspresyon, Third Master Yates, may ilang mga bagay na kailangan mong umatras dahil hindi mo magagawa ang kahit ano tungkol dito. Ito ay isang matalinong pagpipilian, hindi isang gawang duwag. Panghuli, tahimik na sumang-ayon din si Ryan Gotti, lahat ay tama. Pangatlong Master Yates, ang taong sayo na nagsalita ay hindi maaaring ma-provoke. Ang lahat ng mga tao ay kinakatawan malapit sa tuktok ng circle sa lipunan ng Buckwood. Ang puso ng lahat ay nanginginig pagkatapos marinig na sumasang-ayon sila sa bawat isa tulad nito. Hindi sila maglakas loob na magsabi ng isang salita dati. Ngunit ang saloobin ng taong iyon ay ginawa lamang itong kristal na malinaw. Nais niyang lumuhad ang pamilyang Yates mula sa Amerika at humingi ng tawad, pagkatapos ay umalis sa bansa. Sa sandaling ito, natural na sinusubukan nilang payuhan ang ikatlong Master Yates na gawin ang tama. Ito ay dahil iyon ang mabait na dapat gawin, hindi nila nais na mamatay si Third Master Yates sa Buckwood. Ito ay magiging masama para sa Buckwood sa kabuuan. Ngunit hindi sila maglakas loob na himukin ang lalaking iyon. Iyon ay kung bakit maaari lamang nilang subukang hikayatin ang ikatlong Master Yates. Ang ikatlong Master Yates ay nalilito, tinitingnan ng karamihan ng tao na may isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa mukha niya. Hindi niya maaaring pukawin ang isang Prinsipe York lamang. Ano ang isang biro? Ayon sa kanyang kaalaman, ang tanging tao na hindi niya maaaring mag-provoke sa lahat sa Southlight ay ang sobrang misteryosong Chief Instructor. Ano ang halaga ng Prince York? Gusto ba niya na lumuhad siya? Hey, alam ko kung ano ang sinusubukan niyong sabihin. Bigla, isang malamig na ngiti ang lumabas mula sa mga gilid ng bibig ng pangatlong Master Yates. Ang lahat ng mga taong naruroon doon ngayong gabi ay kumakatawan sa itaas na circle ng lipunan ng Buckwood. Maliwanag, gagawin nilang kumakatawan sa mga interes ng Buckwood. Ngayon na ang pamilya Yates mula sa Amerika ay dumating dito na may napakalawak na kapangyarihan, patay na sila sa pagkuha sa merkado ng Buckwood. At ang paggawa nito ay makakaapekto sa interes ng mga taong naruroon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang gamitin ang pangalan ni Prince York mula sa Sky Corporation upang sugpuin siya, pagkatapos ay pilitin siya sa labas ng Buckwood. Paanong masayang maingay?
Paano walang muwang? Sa paningin ng Third Master Yates, ang mga maliliit na trick na iyon ay ang ginagamit laban sa kanya ay katumbas ng mga taong nagpapakita sa harap ng isang dalubhasa na katulad niya. Bukod sa pagmamataas ng pamilya Yates mula sa Amerika, nais ng ikatlong Master Yates na makita kung sino ang maglakas loob na pukawin siya sa buong Southlight bukod sa Chief Instructor. Gusto niya ang kabuuan ng Buckwood. Hindi niya inilaan na palayain din ang Southlight. Masisira niya ang Sky Corporation. Papatayin niya si Prince York kasama nito. At si Harvey York ay mamamatay ng isang walang libing na kamatayan. Dahil naruroon ang ikatlong Master Yates, walang makakayang pigilan siya mula sa pagkilos, kahit na ang mga Diyos sa kanilang sarili. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang ikatlong Master Yates ay malamig na sumulyap sa karamihan at sinabi sa pagpatay na layunin, "Naririnig ko ang lahat ng inyong mga alalahanin, ngunit mayroon din akong isang bagay na sasabihin sa lahat na naririto. Ngayong gabi, may isang kaganapan lamang para sa party. Mula ngayon, ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay opisyal na itinakda ang paa sa Buckwood. Magkakaroon ako ng isang hiwa ng pie sa merkado ng Buckwood. Sabihin mo sa akin kung handa kang makipagtulungan sa akin. Kukunin kong tiyaking gagantimpalaan ka kapag nagtagumpay ako sa hinaharap." Si Yoel Graham at iba pa ay napasinghap matapos marinig ang mga salita mula sa ikatlong Master Yates. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na kakilakilabot sa puntong ito. Hindi nila inakala na hindi siya susuko, at siya ay nais pa ring pumasok ang buong puwersa sa Buckwood. Pagkatapos ay hiniling sa lahat na makisama sa kanya sa publiko. Gusto niyang pumunta sa ulo laban sa lalaking iyon. Matapos huminga ng malalim, pagkatapos ay gumawa si Yoel ng pahayag. "Ikatlong Master Yates, sinabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa iyo. Mula sa pananaw ng gobyerno, hindi namin gagawing makagambala sa kompetisyon sa loob ng circle ng negosyo kung ito ay sa loob na dahilan, at hindi rin kami makagambala dito. Mangyaring maunawaan, pangatlong guro. Ang titig ng ikatlong Master Yates ay kasing lamig ng yelo. Siya ay hindi mapipilit ang mga tao mula sa gobyerno. Pagkatapos ay malamig siyang nagtanong, "Fine, ano ang tungkol sa iba?" Ang mga makapangyarihang tao mula sa Morgan Financial Group ay tumingin ang bawat isa at pagkatapos ay sinabi ng nagkakaisa, "Handa kaming sundan ka, pangatlong guro." Kahit na ang mga taong iyon ay hindi mas mataas ang kanilang dibisyon, sila pa rin ang mga tagapagsalita sa Buckwood. May hawak pa rin silang kaunting impluwensya bukod, ang ikatlong Master Yates ay isang powerhouse din mula sa ibang bansa. Nasa parehong bangka silang lahat, malinaw, ang mga taong iyon ay naging mga kulang para sa pangatlong Master Yates. May mga pamilya at negosyo pa rin at mga koneksyon sa ibang bansa na naruroon. Lahat sila ay alam ang buong mabuti kung aling panig ang pipiliin. Ang kanyang tingin pagkatapos ay sa wakas ay lumipat patungo sa kay Shane na Iswell. Narinig na niya na si Master na Iswell ay isang master ng appraising antiques. "Hindi ko pa nakuha ang pagkakataon upang makilala ka ng personal. Sa bihirang pagkakataon na ito, sigurado akong gagawin mong nais na makipagtulungan sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Hindi ba?" Ang bawat tao'y tumingin sa mukha ni Shane. Ang pamilyang na Iswell ay isa sa huling dalawa na nakaligtas sa mga pamilyang unang rate sa Buckwood. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay walang alinlangan na mga lingkod para sa pamilyang Yates mula sa Amerika. At ang unang rated na pamilya, ang pamilyang na Iswell, ay nagkaroon na hindi pa gumawa ng pahayag. Ang pahayag ni Shane ay maaaring magpasya kung paano ang buong Buckwood na nagpapatakbo ang circle ng negosyo. Inabot ni Shane ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang kilay, ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Gustong-gusto ng pamilyang na Iswell na manood ng mga away mula sa malayo, hindi sila interesado sa aktwal na pakikilahok sa kanila. Ngunit walang ibang paraan sa oras na ito, matapos ang pamilyang Silva, ang pamilyang Cloud, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Surrey, at York family ay nawasak ng paisa-isa. Ang pamilyang na Iswell ay nakasisilaw tulad ng isang firefly sa madilim na gabi. Bukod dito, ang pagtingin sa isang bahagi ng merkado ng Buckwood dati,
ang kapangyarihan ng pamilyang Naiswell sa ganitong sandali ay tumaas ng kaunti. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ikatlong Master Yates ay ma-save si Shane para sa huli bago magtanong sa kanya. Matapos makita ang katahimikan ni Shane, ang third Master Yates pagkatapos ay nagbigay ng isang malabong ngiti. Master Naiswell, nagbigay ka ng mga lektura sa Texas dati, iyon ang dahilan kung bakit dapat mong malaman kung gaano kalakas ang pamilyang Yates mula sa Amerika. Alam ko na ang pamilyang Naiswell ay malakas ngayon, ngunit alam mo ng buo kung paano pumili kung ikaw ay nais na maging mas malakas ang iyong pamilya. Ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ng malakas ang iyong tugon at malinaw. Kabanata 1215. Ang ikatlong Master Yates ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng katwiran. Bumantong hininga si Shane Naiswell matapos makita siyang ganito. Alam niya na kahit anong panig ang pinili niya, ang pamilya Naiswell ay maaga o magiging kaaway ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Kahit na nagtatrabaho sila sa kanila noon, anong mangyayari pagkatapos? Ito ay isa pang bagay kung maaari silang maging mga kalaban para sa lalaking iyon. Kahit na sila ay manalo ng mahimala, ang pinahintulutan ng pamilya Yates mula sa Amerika ang pamilyang Naiswell ay mawawala ang kawit ng madali. Hindi nila hayaan ang iba na makagambala sa kanilang mga gawain. Kung pinili ng pamilyang Naiswell na kunin ang pamilya Yates mula sa panig ng Amerika, kung ano ang iba pang mga pakinabang bukod sila sa pagiging kanilang mga pawns. Mabuti na alam niya ng lubos kung paano pumili, ibinagsak ni Shane ang kanang kamay sa sandaling ito, pagkatapos ay tumingin sa kay Third Master Yates nang walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Pangatlong guro, kailangan kong bigon ka. Ang pamilya Naiswell ay makakasama sa kay Prince York mula sa Sky Corporation. Boom! Ang mga salitang iyon ay lubos na nakakagulat. Dumating sila na parang tinamaan ng kidlat, narinig ang mga pagsinghap mula sa karamihan. Medyo maraming mga panga ng mga tao ang halos bumaba sa lupa. Sa korte ng bahay ng Third Master Yates, siya ay lubos na nangangibabaw. Gayunpaman, pinili pa rin ni Shane ang Sky Corporation. Siya talaga ay pinili si Prince York. Pupunta siya laban sa Third Master Yates. Ligtas na sabihin na hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Agad ang ngiti ng ikatlong Master Yates ay nawala. Ang isang mapanirang hitsura ay mabilis na pinalitan ang ngiti sa mukha niya. Nang lumipat ang kanyang tingin kay Shane, maging ang marunong at malalim na tao, si Shane, ay hindi makakatulong ngunit nanginag. Medyo natakot na siya sa sandaling ito, ngunit isang puwersa na gumawa sa kanya na manatiling kalmado. Shane Naiswell, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Aling panig ang pipiliin mo? Ang ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay kasing lamig ng isang glacier na hindi matunos sa isang buhay. Ang iba pa mga taong naruroon ay natakot pagkatapos marinig ang boses niya. Alam ng lahat na galit si Third Master Yates. Mataas ang katayuan ni Shane sa South Light. Siya ang patriarch ng Appraising Antiques, ngunit kahit gaano pa niya ikumpara ang kanyang sarili sa ikatlong Master Yates na may katayuan at kayamanan, mayroon pa rin isang malaking puwang sa pagitan nila. Sinubukan niyang hikayatin ang ikatlong Master Yates na sumuko. Pagkatapos ay tinanggihan pa niya ang alok upang makipagtulungan sa kanya. Ang mga pagkilos na iyon ay lubos na nakagalit sa ikatlong Master Yates. Sa sandaling ito, kahit ang balbas ni Shane ay nanginginig. Malinaw, natakot siya, ngunit kahit na natatakot siya, ang kanyang desisyon ay hindi nagbabago sa sandaling ito. Iyon ay dahil kapag nakatayo sa Sky Corporation ay katumbas ng pagtayo mismo sa kay Harvey. Hindi lamang siya si Prince York mismo, ngunit siya din ang Chief Instructor. Hindi mahalaga kung gaano kahose ang pamilya Yates ng Amerika ay maaaring, hindi nila kailanman maihahambing ang kanilang sarili sa Chief Instructor. Hindi nila alam ang totoong pagkakakilanlan ng punong tagapagturo. Kung ginawa nila, hindi sila kailanman maglakas loob na kumilos ng walang kabuluhan. Si Shane ay nagbuntong hininga ng lihim, ngunit hindi niya masabi ang mga iyon ng malakas ang mga salita. Ang pagkakakilanlan ng Chief Instructor ay nangungunang lihim. Walang sino man ang maaaring magpatagas sa impormasyong ito. Alam na alam ni Shane na ito ang kanyang makakayang pagkakataon na kumapit.
Kung nakuha niya ang pagkakataon, kahit na ang Naiswells family ay hindi maaaring tumaas sa mga ranggo agad, hindi maging isang problema para sa kanya upang mapanatili ang kanyang posisyon. Tumayo si Shane sa susunod na sandali, pagkatapos ay mahigpit na sumagot, "Pangatlong guro, mula nang tinanong mo ako, dapat nasagutin kita ng Time Team. Pinipili kong tumayo sa pamamagitan ng Sky Corporation. Kung sino man ang nakatayo laban sa Sky Corporation ay laban sa pamilyang Naiswell." Nagpakita si Shane ng isang malamig na ekspresyon sa sandaling ito. Ang kanyang mga salita ay kasing lamig din ng yelo, lahat ay nakakuha ng nakakapanindig balahibo matapos makita si Shane sa ganitong paraan, siya ay tumayo ng kanyang ulo kasama ang Third Master Yates sa kanyang sarili. Naghahanap siya ng kanyang sariling kamatayan.